faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa atin lahat at para po sa ating FBK Matthew 17, 14 to 21. And when they came to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed. For oftentimes he falleth into the fire and up into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him. And the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Ganda po nito, no? Very interesting sa ating FBK ngayong araw pong ito, June 9, Sunday. At isa sa mga nakakagulat dito, yung parang ang eksena kasi, 'di ba? Yung kanyang anak may sakit, tapos may una nang tumingin, no? May una nang tumingin, tapos hindi na pagaling, kaya dinala niya dun sa kay Jesus. Tapos sabi ni Jesus, "Oh faithless." So ano yung makikita po natin dito sa ating binasang talata para sa FBK natin ngayong June 9, ngayong araw pong ito. Dalawang bagay po ang gusto nating pansinin sa pagkakataong ito na kung saan ay gusto nating makita ang dalawang bagay. Una yung faith, pangalawa yung trust. Ano po? It doesn't mean na kapag may faith ka na, nagtitiwala ka na, or kung nagtitiwala ka na, may faith ka na. So parang intertwined siya, parang tali na magkasama. Parang tali siya na magkasama. Hindi siya matibay kapag hindi sama-sama, kung hindi magkasama. Ito pong talatang ito ay isa sa mga ine-emphasize po nito ay yung pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa sarili, no? Una nakita natin na sabi nung tao sa kanyang anak ay yung kay Jesus na ang kanyang anak ay grabe na yung sakit, bumabagsak, ito nangyayari, tapos hindi na pagaling nung unang tumingin. Ano ba yung ano yung nangyari dito? So yung sinabi nga ni Jesus, no, pansinin niyo po sa lahat sa every time na may encounter yung faith or yung pananampalataya, laging sinasabihan niya na unbelief at saka faithless ay yung mga disciple niya, na kung saan malapit sa kanya, tinuturuan niya, lagi niyang pinapakita kung gaano siya makapangyarihan. So anong namimiss natin dito? Ang namimiss po rito kung saan nanggagaling ito. Saan tayo magre-rely? Saan tayo didepende? Dumepende tayo kung saan nanggagaling yung faith na ito. At iyan ay yung sa kapangyarihan ng Diyos. Pagdepende kung saan siya nanggagaling. Hindi sa pansariling kakayanan, hindi sa pansariling kagalingan. Oo, dahil parang, disciple na ni Jesus to, so magaling din to. So once na nakita mo yung kagalingan mo, hindi yung kagalingan ng Diyos, nagiging baseless. Nawawalan ng object yung faith. Nawawalan ng object yung faith. Ang object ng faith ay yung pag-focus natin kay Jesus. Yan ang object ng faith. At kapag nakita natin yung object ng faith ay si Jesus Christ, nakikita na natin yung pagtitiwala na ang may kakayahan lang lahat ng ito ay si Jesus lang, yung ability lang ni Jesus. So again, kailangan makita natin yung object ng faith natin. At ang object ng faith natin ay si Jesus. Mag-focus tayo kay Jesus. Ano po? So magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Focus on Jesus. That's the object of our faith. God bless you po.